Mga katambay, mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, lumabas na po si Tambaluslos, ang tinatawag po ng Vice President na si Tamba. Ito po, umatin po at dinudumog po ng mainstream media mga tambay. Grabe, para pong ang dating bayani pa. Bayani pa yata, may tuturing umano ito. At umatin po siya sa ICI para po ipahayag ang kanyang personal knowledge mga tambay dito po sa anomalya ng flood control mga kababayan. At syempre, itinanggi rin po niya na hindi raw po niya tao o hindi bahagi ng kanyang security si Gutesa, si Master Sergeant Gutesa. Totoo naman yon. Dahil security yon ni Saldico, hindi naman sa kanya. Hindi po ba? At syempre po, at sinasabi rin po ng Malacanang na tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out, na pwede rin maging state witness, mawayan, si Tamba. Ayon po kay Yuse Castro, kung gugustuhin ng DOJ. Pwedeng kunin ng DOJ na state witness pa si Tamba. Unbelievable. Ito ba mga Tamba, umpisahan po natin pakinggan ang dating speaker, mga kabayan, na si Representative Romualdez. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ICI. I'm very glad that I was invited to the ICI to share my personal knowledge on the budget process. Okay. And of course, any information about the insertions on the flood control. That is the basis of my invitation. I'm glad to have shared any and all personal knowledge and information to the ICI because I want to help the ICI in this investigation. We want to support the investigation, the fact-finding, to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Nagpapasalamat ako talaga sa member ng ICI that I was finally given an opportunity to share my side of the story. So, kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it and I feel very, very happy and I welcome this opportunity to share all So yung kay representative po, ano po yung tingin nyo dapat niyang gawin? The ICI will have resource persons invited here and we shall await for the same. Sir, do you think he should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Sir, babalik po kayo sa commission? Sa ICI? I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited so that if I can share more information, I will do so. So yung comment lang... Release your SALN? Sir, you willing to release your SALN? I will do at the instance of the commission. Sir, yung... Sir, pupunta po kayo sa DOJ. I will not be invited. Sir, yung pong sinabi ng witness ni Senator Marcoleta, could you like comment yung kay Orly? Kasi... The witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the form of the testimony, and their testimonies have already been denied by the... But do you confirm po that he was part of your security? He's not part of my security. Thank you very much. Thank you. Mga katambay, mga tindi. Invite siya ng ICI, mga tambay, para po sabihin ang kanyang nalalaman, ang personal knowledge siya po sa partipasyon o sinasabi dito sa korupsyon ng flood control. Kung sino pa yung pinakaulo, mga bayan. Unbelievable. At syempre po, itinanggi niya po, mga tambay, yung akusasyon po ni Master Sergeant Gutesa, mga bayan. Syempre, ano sinasabi? Yung palpak na, yung mga dokumento. Hindi ba yung mga dokumento raw po? Dahil yan po yung sinasabing yung dokumento na hindi raw po tama at hindi ayos. Hindi po ba?
Kaya ibang klase po ito. Dahil yun daw po ang findings ng DOJ, mga kababayan. Unbelievable. At sundan po natin mga tambay. Ito po isa, yung pahayag naman po ng Malacanang. Dito naman po sa sinasabi ng Malacanang na pwedeng bilang maging state witness kung, mga kababayan, kukunin siya ng DOJ. Dahil sa dami ng nalalaman ni Tamba, mga kababayan, pwede maging state witness. Depende sa DOJ. Ito pa, pahinga po natin mga kababayan. Si Yusek Castro, mga kababayan. Ibang klase gobyerno natin. Unbelievable. Kaya yung mga kaso-kaso na ito, investigasyon, parang ano lang po ito, Napoles 2.0. Hindi po ba? Para po si former House Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure. Sabi po niya ay lubos siyang makikipagtulungan at tumulong sa pagtuklas po ng katotohanan. Wala siyang itinatago, wala siyang dapat itago, bagaman hindi siya bahagi ng bicameral conference committee. Ano po. May mga lumutang din na parang ikinukonsidera siya na maging state witness. Pwede po ba siyang maikonsidera na maging state witness dito po sa flood control mess? Depende po sa kanyang magiging salaysay at kung ano po ang kanyang mailalahad. At depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maituturing na isang state witness at ito naman po ay irerekomenda sa korte. So lahat po yan ay depende sa lahat ng mangyayari. So hindi pa po natin masasabi kung siya pwede maging state witness o hindi. Thank you. Yan po mga tambay. Depende pa kay Boying yan, siyempre. Saka yung kanyang mailalahad, depende po yan. Pwede siya maging state witness. Nakita niyo po, yan ang mga gusto nila, state witness, si Tamba, para ligtas na. Moro-moro talaga mga kababayan, ibang klase. Ang nawalang pera magmula ng 2023, di ba? 2023, 2024, 2025 yung issue. Siya ang speaker at syempre, hindi siya kasama sa BICAM. Hindi siya kasama sa BICAM, yung BICAM Conference Committee Report. Hindi po siya kasama dyan. Kaya po sa nangyayari po mga anomalya, hindi po sila kasama dyan. At itong si Saldico mga tambay, pag kinumbida rin po ng ICI, mga kabayan, magsasalita rin po yan ng kanyang nalalaman. Pero, baka pwede rin gawing state witness si Saldico. Katulad po ng po pwede rin. Pwede rin, depende sa DOJ, mga kabayan. Kaya dito mga tambay, ang nakikita po natin dito, walang politiko, kaalyado, mga kabayan, ang makukulong at magsasauli ng isang damukal na pera, komisyon na kinita nila. Wala. Basta kaalyado, protektado. Ganon po ba talaga mga kabayan? Nagtatanong lang si Kamanong. Pagkaalyado, protektado. Ganon po ba? Magandang slogan yun, ano? Kaalyado ka, protektado ka. Unbelievable. Kaya dito pa mga tambay, dito po sa Independent Commission na ito na mag-iimbestiga sa flood control, yung may accountability at yung mismo na kumukontrol ng budget ayon sa Vice President, kontrolado ng dalawang tao nung panahon, si Saldico at ang tinatawag niya Tambaluslos. Kontrolado. Sila pa ngayon ang lumalabas, mga tambay, mga kabayan. Lalabas, ha? Hindi lang lumalabas. Baka lumabas pang bayani. Hindi po ba? Unbelievable. Kawawang Pilipinas. Ang pera ng taong bayan, parang mawawala lang, parang bula. At bandang huli, ang lahat ng issue ng korupsyon na isang damukal na pera, trilyon, daan-daang bilyon, matatabunan lang po at mababaliwala. At may makukulong naman po. Katulad din po nung Napoles 2.0. Mga gurami, yung mga butete, ang kanilang iipitin dyan, ang kanilang iipitin at ididiin ay mga butete, mga kabayan. Nakita niyo po? At tigas din po ang tanggi. At talagang yung kredibilidad, binabagsak nila yung kredibilidad bilang witness si Master Sergeant Gutesa. Kasama pa yata ang DOJ
mga kababayan. At syempre, hindi naman siya invited, hindi naman siya iniimbitahan sa Senado. Hindi pa naman daw siya invited sa Senado para humarap sa Senado, mga kababayan. Syempre, bakit ka ako kumbidahin doon? Nahandun si kumpare. Di ba? Nahandun si kumadre. Nahandun si kumpadre. Hindi kaya, mga kababayan. Kaya dito po mga tambay, magmula po sa accountability ng Pangulo at syempre po ni Pinsan, lusot, magiging lusot. At syempre yung pamangkin, yung anak na taga Ilocos, lusot. Hindi kaya lusot, mga kabayan? Lusot sa lahat ng issue ng korupsyon at baka hindi na rin maimbestigahan ang Ilocos Norte. Nakita nyo po ba nag-iimbestiga rin? Doon po sa distrito, sa Leyte, ni Martin Romualdez. Nag-iimbestiga po ba ron? Napakarami po ron pumutok. Pati nga yung mga farm to road, yun ba? Yung farm to road. Di ba? Napakarami issue ron. Di ba? Ilang bilyon ang nakinabang po doon sa area o distrito o probinsya ng speaker at ni Saldico. Hindi po ba? Yan yung lumalabas din na isang issue ng korupsyon. Pero, pwede naman po pwede naman po magsalita yung kanyang nalalaman. Kaya po yung pera ng taong bayan, komento po ni Kamanong, mga kababayan, ayan, makikita naman po natin Makikita naman po natin pera natin at yung buwis natin kung saan napunta. O pwede, di ba? Pwede po mangyari Kasi nakikita naman natin, napakarami nila ari-arian. Napakarami nilang private jet. Napakarami nilang chopper. Napakarami nilang mansyon sa mga exclusive subdivision. Meron pang mga ari-arian sa ibang bansa. Di ba? Ubod ng yaman. Mga luxuries na mga sasakyan at kung ano-ano pa. Gamit. Makikita mo naman. Kung gusto mong tingnan, makikita mo sa pamumuhay nila kung saan napupunta umano ang mga ninakaw o nawawalang pera, dinugas ng mga hindot at nagpakademonyong mga politiko dahil sa sobrang gahaman at greedy sa kapangyarihan at pera ng bayan. Yan po mga kabayan, ang napakahusay na dating speaker mga tambay, lalong-lalo po sa korupsyon mga kababayan. At siya po ay willing pang bumalik anytime sa ICI para po ilahad ang kanyang personal knowledge, ang kanyang nalalaman dito sa malawakang korupsyon nila. Hindi na siya kasama ron umano. Unbelievable. Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating mga subscribers, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat din po mga kababayan. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po mga kababayan. At yung dasal at panalangin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, Sara Duterte, at ang dating Pangulong Duterte, na maingatan po sila sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At syempre po mga tambay, tayo rin po yung mag-ingat at magdasal nang tayo po yung maingatan at ang ating buong sambayanan. Thank you po mga tambay. Ganun po talaga. Sila po ang nasa kapangyarihan. Lahat po pwede po nilang gawin. Pwede po nilang linisin ang kanilang mga pangalan. Issue ng korupsyon na binabato sa kanila. Pwede po nilang gawin yon dahil sila ang nasa power. Hindi po ba? Maraming salamat po. Ingat-ingat po. Bye-bye.